arisen. Alleluia. Pray for us to the Father. Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is risen indeed. Alleluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant that we may obtain through his Virgin Mother Mary the joys of everlasting life, through the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The platform, same habit, new faces. We built a little world through one prayer, one laugh, one goal. From the spawn into prayer, God's name kept in us. Little footsteps of the Poverello, big insight in every Zoom, and we were there. Franciscans and Roblox, 10 years, and we are still here. Franciscans and Roblox, faith in the space, following Francis of Assisi. 10 years. Every church that we build, a vision we hope and see. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay nasa ikatlong araw ng Nobenaryong Misa alay sa karangalan ni Maria, ina ng walang mag-aampon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Julito T. Mercado, OFM. Magsitayo na po ang lahat para sa bungang awit.
Mga kapatid, simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumahan niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Aray ko. Lag. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlangan ang katuparan ng pangako mong batid namin mangyayari tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Basa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating mula sa Antico at Iconio. Sinunsulan sila ng mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aalakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtigdig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nina Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang naikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antigua ng Pisida. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan ang mananatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turos nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang namamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinanagligan. Tinaak sila ng Pisidia at nakarating sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antigua. At dito sila nagsimula ng gawaing ginagap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila mga kaanib ng simbahan at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghari mo. Tugon, talastas ng mga tao sa dakilang paghahari mo. Mapupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay ang dakila ang iyong kaharian at ibabalitan tunay kang dakila at makapangyarihan. Tugon, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mabatid nila ang kadakilaan at paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Tutugtugutan ang ngalan niya banal. Lahat ay magpupuri kay mapagpakailanman. Tugon, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng binigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabilisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung naiibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama. Kaya sa akin, sinasabi ko na ito sa inyo bago mangyari, upang kung mangyari na, kayong manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba-haba pang magsalita sa inyo, sapagkat tumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko ay ang inuutos niya sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po mga kapatid, Pax et Bonum sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ginugunita ang ikatlong araw ng nobenaryong misa alay kay Maria, ina ng mga walang ampon. No? Ang ating ebanghelyo ay more based on sa kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, or peace I live with you. Sa ating mundo ngayon, marami tayong stress, no? Sa trabaho, sa pamilya, sa social media, or sa mga bill na hindi matapos-tapos, no? At tayo ay naghahanap ng peace of mind, no? Pero sinasabi ni Jesus ngayon, hindi mo na kailangan hanapin pa, kasi binigay niya na ito sa inyo. At napansin mo bang sa salitang ginamit niya, hindi ipagdarasal ko para sa inyo, kundi iniiwan ko sa inyo. Para siyang naghahatid ng regalo sa pintuan mo. Naroon na, tatanggapin mo na lang. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng kapayapaan ni Jesus sa kapayapaan ng mundo? Ang kapayapaan ng mundo ay conditional. Okay lang kung as long as mabuti ka, ang kalusugan mo ay okay lang, ang relasyon mo ay okay lang, may pera ka sa may pera ka sa bangko, may ipon ka, no, and so on and so forth. Pero pag dumating ang problema, no, some disasters, lahat 'yon ay nawala ang kapayapaan mo, because you are only based on sa kapayapaan ng mundo, no, o mga kagamitang bagay. You do not trust on God. At sa kapayapaan naman ni Jesus ay unconditional, o ibig sabihin, ibinigay niya ito habang malapit na siya dumaan sa pinakamasakit na karanasan, ang kanyang pasyon at kanyang kamatayan. At ibig sabihin, ang kapayapaan ito ay hindi nangangailangan ng perpektong sitwasyon. Mananaig ka na lang kahit sa gitna ng bagyo ng buhay. Sinabi niya rin po, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Pakinggan natin ito ng mabuti. Ito ay isang command, hindi lamang isang suggestion. Parang sinasabi niya sa atin, I am giving you everything you need. You don't choose fear. So you don't choose fear. Kasi ganito ang totoo, mga kapatid. Ang pag-aalala at takot ay madalas na pagpipilian, no? Hindi natin mapipigilan ang mga problema, hindi natin mapipigilan ang mga bagyo ng buhay, pero mapipili natin kung kanino tayo magtitiwala sa gitna ng mga yon. At kapag pinili natin na magtiwala kay Jesus, hindi nawawala ang problema, pero hindi tayo nag-iisa sa harap nito. At lastly po, sinabi niya,
Iniibig ko ang Ama at ang ginawa ko'y ay inuutos niya sa akin. Dito, mga kapatid, makikita natin ang source ng kapayapaan ni Jesus. Ang kanyang malalim na relasyon sa Ama. Hindi siya nagpapatakbo ng buhay based sa takot o based sa kung ano man o nang sasabihin ng mga tao. Nagpapatakbo siya based sa pag-ibig. At iyan din ang tinatawag sa atin. Hindi lang tayo tinatawag na sumunod sa mga utos. Tinatawag rin tayong magmahal. At kapag ang pag-ibig ay dahilan ng ating ginagawa, may kasamang kapayapaan iyon kahit mahirap ang daan. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili ngayong araw na ito. Ano ang nagnanakaw ng ating kapayapaan? Isang taong sinaktan tayo sa ating puso? O isang problema na hindi natin maresolba? O isang takot na patuloy na bumabalik? No? Or na natatakot tayo na baka bumalik siya na hindi ka naman mahal, no? Or biglang sumingil ang natatakot ka na biglang pumunta yung jowa mo, no? Na sasabihin niya na lang, babe, buntis ako. O, di ba? Syempre matatakot ka talaga doon. Pero wag mong isipin na wala ka ng pag-asa. No, wala na, tapos na. Ang kailangan mo po, mga kapatid, ay manalangin sa Diyos at magtiwala sa Kanya na hindi ka iiwan. No? Katulad po ni batang ina, no? Na ilang beses siyang nabuntis, ilang beses siyang nanganak. Pero hanggang ngayon, siya'y patuloy pa rin siya sa buhay niya, no? Naway tayo maging katulad niya, no? Kahit na maraming problema, maraming issue, patuloy pa rin tayo sa ating buhay. Patuloy pa tayong nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, dalhin mo iyon kay Jesus ngayon. Hindi siya nagtatanong ng bakit ka nagpabaya. Inaanyayahan Kanyang ibigay mo sa akin ang kapayapaan ko sa iyo. Huwag natin hahayaang manatili sa labas ang regalo na inanda na para sa atin. Amen. That we
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggap, tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aay sa iyong mga kamay, sa kapuri at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanan, natutuwa ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo aming ikatuwa ngayon ay ipapagbanguhin mo ng galak ng mananatili sa aming habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Maasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, At wala dito. Ama naming makapangyarihan, tunay nang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang pag-ahain ng Mesiyas ng maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nag-aahaying walang humpay ang anak mong minamahal upang magsalo-salo ng tanan sa pag-ibig ng iyong buhay. Hindi sa pamamatay ang inahain sa krus, ang krus ay pinakoy buhay laging bilang handog, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan, dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-isa kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Pinasalamatan kanya. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis ng dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama naming, ginawa namin ngayon ang pag-aala sa pagkamatay at muling pagbubuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na pinagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabugod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo, si Miguel na aming Obispo, nakatuwang na Obispo sa platapormang ito, lahat ng mga Obispo at ang tanang kaparian. Saan na ulit? Okay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapan din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol, sina San Francisco, Santa Clara, San Antonio, San Benaventura, San Pedro Bautista at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa na pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo. Oh no. Oh no.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at patpuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoong nating at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Lahat po tayo, sabay-sabay. Awitin natin ang Ama namin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day
our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver, ay, Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papagpapayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at purihan man magpakailanman namin. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng mahal nating Yesu Kristo ay laging sumainyo at sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, Father. Kapayapaan, brother. Kapayapaan, mga brothers. Peace, man. Peace. Peace, man. Peace. Peace to the whole world. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inahanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami.
Tayo po ang lahat. Okay. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at ligapin ang iyong sambayan na minarapat mong makinabang sa pagiging mapagpakailanman. Ipagkaloob mo kami mga luwalhating na makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Amen. Magsiluhod ang lahat para sa ikatlong araw ng panalangin para sa inaanaw wala mapagampon. Panginoong Hesus, huwag ng kaamuan at kapayapaan, lagi kang handa sa pagtatanggol sa kahit sinong babae na inaabuso, pinagparatangan ng mga makasariling kalalakihan. Ngayon, ipinapanalangin namin ang lahat ng mga babaeng maging anuman ang kanilang lahi at kalagayan sa buhay. Puspos ng ligaya, binasbasan namin ang kasaysayan ng mabuting balita tungkol sa iyong maamong pagtingi sa babaeng nanguhuli, nakikiapid sa lumuluhang babae sa naim, sa lumpong babae sa nagsusumamong ina sa kana, at sa tapat na pagpipitagan ni Maria Magdalena. Labis naming naantig sa paraan mo ng pagpaparangal sa lahat ng mga babaeng nang pinili mo iisa ng isang babae at pinagkalooban mo ng mga kahangahangang karangalan at itinabi mo sa kaluwalhatiang pinag-arangalan ng higit sa mga anghel at mga banal sa kanyang pamamagitan bilang tagapagtanggol ng kanyang mga kabaro. Inaalay namin ang aming mga kahilingan para sa lahat ng babae. Amen. Magsiyo pong lahat para sa pagpapasalamat. Magandang gabi sa inyong lahat at pangkabutihan. Guys, ko lamang pasalamatan ang sa inyong lahat na dumalo sa ating ikatlong nobenaryo para sa ina ng wala mapagampo. Ipinasasalamatan natin ating presider na si Father pangalan mo ulit. Si Father Julito T. Mercado, no, si brother ng Santa Ana, no. Maraming salamat po, Father, no, sa pag-preside, no. Ganda ng simbahan yung laki-laki. Pangalawa, nagpapasalamat tayo sa ating concelebrant na si Father, hindi ko nakita yung pangalan mo eh. Father Cole, tama, di ba? Is it correct? Di po, brother. Okay. Ito po yun. Si Brother Ako ba yun? Dominic yan, bro. Father Dominic. Ano, Albertus pala. Sorry. Ano ba? Albertus, no? Hello po, Father Albertus ng Cabellano. The Dominicans are here, no? And the MOAS din. Thank you po, mga brothers dyan po sa sacristy. Thank you sa pag-serve. At lalong-lalo na po sa inyong lahat na nakisali po dito sa ating selebrasyon. Ngayon po, dagdag lamang na patalastas ang orden ng Frailes Minores ay ulit tumatanggap ng mga nagnanais
na sumunod sa yapak ni San Francisco ng Assisi para sa Formation Month ng May. Nung nakaraan po ay nagsara na po kami noong April 30, pero ikinagagalak po namin sa ibabatid na i-extend po namin ito hanggang May 10, no, hanggang sa linggo. Sa mga curious, sa mga gustong sumali at mas lalong tumatangkilik sa buhay na simple, sa buhay na may pagkakapatiran ng gusto ninyo, no, na hindi kayo iiwan kahit anong mangyari, ay tamang-tama po sumali kayo sa Orden ng mga Pransiskano, no. Sinusundan po namin si San Francisco ng Assisi patungo sa social justice, sa kalikasan, at lalong-lalo na sa mga devotions, no, importante kay Saint Francis yan ng prayer life. Kaya kung sa mga nais magtanong, pwede po kayong mag-DM sa akin sa Discord upang mas lalong yung mas makilala ang sumali. I-advertise din po natin pala ang LECOM, no? Ang mga laikong kabataan sa mga gusto mag-serve na gustong sumali, maging lector and commentator, ay makipag-ugnayan po kayo kay Father Jaime Parino or kay Father Tom Amoris, no? Nakapost po yun sa ating lay ministry bulletins dito sa KKR at yung vocations po natin ng OFM sa vocation bulletins. Ngayon po, nagpapasalamat po tayo ulit and maraming salamat, maligayang kapistahan, at yun lamang po. Kapistahan, no? Na, ayan, Santa Ana. Hello. Ayun po, maraming salamat rin po, Reverend Brother Roberto from India. Nais ko bago ko po tapusin ang misa, nais ko lang ulit pasalamatan ang mga narito, especially to Father Cole, Andre, kay Father Albertus, kay Father Lawrence, at sa mga MOAS na nag-serve at naglingkod sa ating dambana. At yung nga po, narinig nyo naman ang sinabi ni Brother Roberto, no? Ang orden ay hindi ka iiwan, no? Hindi, sama-sama po tayo. Sama-sama tayo hanggang tayo tumaas, no? Hanggang tayo tumaas at makita. At padagdag na rin po, mga kapatid, ang orden din po ay umaakyat sa bundok, no? Kung favorite nyo pong mag-hiking, ayun po, libre po, no? Samahan nyo din po kami sa pag-akyat sa bundok. Yun lamang po muli. Maraming salamat po sa mga narito, especially to our ladies or sa mga kababaihan, no? Naway kayo'y ay kunin ni Mariang walang ito po. Ni Mariang walang mag-ampon, no? sorry po. Ayun ulit po. Maraming salamat po, no? Sumayin nyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayot iyag ang pananampalataya. Salamat. Salamat sa Diyos.
Picture na lang. Sa camera. Ayos na. Ayos nga. Huwag kang hawak dyan. Ayos po. Ayos. Ayos po, mga kapatid. Ang sarap. I-refresh na lang kung ayos.